So welcome back to my channel. So nakalimot kaming magbayad ng amilyar nitong 2025. So syempre mayroong penalty yan and I will show it to you later. So nung nagbayad ako this December 2025, binayaran ko na din yung for the year 2026. Ang payment ng amilyar is on or before January 31 of each year. So kung 2026 yan, yung babayaran mo, dapat before January 31, 2026, magbayad ka na. And pwede din ang installment. Meron na tayong video about this topic. So just check this video for more details. So yung video na yan, kailangan mo yung i-check kung nalimutan mo din magbayad ng amilyar para malaman mo din how much yung penalties and paano kung nasubasta yung iyong ari-arian at plano mo siyang ma-recover or tubusin. So magandang topic yan dito sa video na to. Marami kayo diyang matututunan. Basta tapusin niyo yung video kasi baka mamaya yung mga hinahanap niyong kasagutan ay na-discuss na pala dyan sa video na yan. So dito ako magbabayad sa Assessor's Office ng Municipality of Daraga. Sa Assessor's Office kayo pwedeng makapagtanong kung meron ba kayong mga hindi nabayaran na amilyar. Diyan din kayo makakakuha ng tax clearance. Diyan din kayo makakakuha ng tax declaration. So ang proseso dito sa Assessor's Office ng Daraga, kukuha ka muna ng number dito. May in charge naman dyan, siya yung magbibigay sa iyo ng number. Kasi pipila ka din kasi marami ding nagbabayad, lalo na pagka December. So nauna muna ako sa window 9, binigyan ako ng statement of account. So ito na yung statement of account. From 2025, first to fourth quarter, tapos yung 2026. As you can see, sa 2025, meron akong mga binayaran na penalties. After sa statement of account, dun sa window 9, kumuha ulit ako ng number para naman sa pagbabayad nung amilyar. So balik ako doon sa naunang station kanina, kuha ulit ako ng number. So during nung nagbabayad ako, window 6 and window 7 yung nagtatawag doon sa mga magbabayad ng amilyar. So after payment, ayan, may official receipt. Nakapangalan yan doon sa registered owner. Kung kanino nakapangalan itong tax declaration. So reflected din dyan sa resibo yung tax period. Siyempre yung amount. Yung resibo, itatago nyo yan. Kasi yan yung patunay nyo na hindi kayo delinkwente sa pagbabayad ng amilyar. And dagdag din yan na ebidensya para patunayan na kayo talaga yung gumagamit ng property and kayo yung may-ari. As a reminder lang, my vlogs are purely for educational purposes only. Huwag nyo pong ituturing na legal advice. Kung may mga actual cases kayo, may mga actual kayong problema, better pong magkonsulta kayo sa abogado na malapit na rin po sa inyo. So that's it for today's topic. I shared with you my experience in paying the real property tax o yung amilyar. Huwag nyo kakalimutan, check nyo yung other video na sinabi ko kanina. So for now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much.